Hello, good morning all guys. Welcome to the Breaking Balita Pilipinas. Hello mga guys, that's all regarding the Balita the Philippines regarding po sa watikod pagdarambong ng confidential fund. Hello guys, good morning again. Thank you sa inyo lahat. Dito tayo sa watikod pagdarambong ng confidential fund. So, sino pa ba hindi nakaalam regarding po sa ganitong budget sa former President Duterte budget for confidential fund. Mayroon siyang yearly budget of 2.3 billion po a year. Ganyan po ang panahon sa previous ng Pangulo ng Pilipinas. So, dito naman tayo sa latest na balita regarding po President Administration Bongbong Marcos po. Confidential fund. Sino hindi nakaalam? Kung alam niyo, magaling kayo. Ang confidential po ng Pangulong Bongbong Marcos, yan po ay konti man lang, 4.5 billion po a year. So, ganyan po pagdarambong ng confidential fund ng Philippines po. So, again, sana ay alamin nyo. Kung hindi alam, sana ay don't forget to like, to share this video para at least malaman niyo kung ano yung mga balita po regarding po sa Breaking Balita Philippines po. So again, thank you sa lahat. Don't forget to like, to share po, or of course, subscribe sa aking YouTube channel dahil wala po itong bayad. Libre po ito para pag mayroon kang bagong gawang Breaking Balita Pilipinas ay mabigyan kang notice ng YouTube po. So okay, pakinggan po na ito itong balita kay Alternate Passion sa what we call latest headline Pilipinas. Ang pinupuntirya. Dahil merong impeachment, gusto nilang palasutin na kapag nabawasan ang dami ng mga senador na pwedeng umatin, yung 16 na threshold na kailangan to convict ay bababa, maging 15, maging 14. Pero malabo po yun. Sinasabi na nga nung mismong isa sa mga gumawa. Dalawa na actually. Yung dalawang gumawa ng ating saligang batas. Yung 16 ay hindi pwedeng galawin. Pagkatapos, paano ka nga magkakaroon? Sinasabi ko nga sa iyo na, Happy 2.5K viewers at viewers. PCR Thank you, YouTube. Thank you po. Thank you. Paano ka nga kasing magkakaroon ng kumpiyansa? Di ba, noon? Kita mo, bakit pa puro senador ang pinupuntirya? Dahil merong impeachment. Gusto nilang palasutin na kapag nabawasan ang dami ng mga senador na pwedeng umatin, Kukonti. ay yung 16 na threshold na kailangan to convict ay bababa, maging 15, maging 14. Pero malabo po yun, mga kasama. Kasi, di ba, sinasabi na nga nung mismong isa sa mga gumawa ng, dalawa na actually, yung dalawang gumawa ng ating saligang batas, yung 16 ay hindi pwedeng galawin. Ang problema, meron pang hindi pwedeng galawin. Alam mo kung ano? Ano po? Si Martin Romualdez. Kasi nga, kaya naging state witness si Bonoan, di ba? Ang sinasabi ng iba, baka naman, kaya state witness si Bonoan ay para kay Martin Romualdez. Kasi bigger fish eh. Although, debatable pa kung bigger fish si Martin Romualdez kasi ang cabinet secretary ay alter ego ng Pangulo. Parang siya yung Pangulo eh. Lahat ng ginagawa niya under the law, under the doctrine of qualified political agency ay gawain ng Pangulo. Siyang little president. Yes, Sabihin. pagdating sa departamento niya, halimbawa yan, DPWH, pagdating sa infrastruktura, sa mga construction, siya ang presidente. Siya ang little president. Kinakatawan niya si presidente. Eto. Nagsalita na yung tagapagsalita. Siyempre, mahirap kung hindi tagapagsalita. Sige. Ni dating speaker sa Tagalog. Tagapagsalita. Hindi, spokesman yun eh. Dating speaker. Speaker. Yung trompa. Hindi ba?
si Attorney Ade Fajardo. Okay. Hindi daw least guilty at baka most guilty pa si Bonoan. Hala. At ito daw ay nakatanggap ng 1 bilyon sa kickbacks mula sa flood control projects ayon daw kay Undersecretary Roberto Bernardo na ginawang state witness. Ang problema po kasi nito, lahat na lang state witness eh. Sino na imbestigahan natin? Alam nyo sa Amerika, yung state witness, Die Person, für die du bestimmt bist, ist näher als du denkst. Und ich kann ihr Gesicht zeichnen. Ich zeichne seit Jahren Skizzen. pinipili yan ang gusto. Isa, dalawa lamang. Pangalawa, hindi po porket state witness ay necessarily wala ng kaparusahan. Minsan po, sa Amerika at least, binababa lang nila yung parusa sa halip na panghabang buhay na kulong. 2 taon na lang. Pinapakita nila as a matter of public Parang policy. discount, Oo, na kapag ikaw ay gumawa ng krimen, pwede ka mag-state witness, pero kailangan mo pa rin pagbayaran sa lipunan yung Iyong iyong kasalanan. kasalanan. Correct. Oo. Oh. Sinabi nito si Atty. Fajardo na ang flood control project ay nasa ilalim ng ehekutibo. At tama naman actually. Opo. In fairness tayo, parehas dito. Hindi ko kinakampihan si Martin Romualdez. Panay nga batikos natin dyan eh. Pero this time, may tama eh. Yung sinasabi ng kanyang tagapagsalita. Oo, na under the executive, paano naman ako nasangkot yan? Mhm. Aha. Sabi nga nitong kanyang tagapagsalita, lubhang nakababahala. Siyempre. Sabi kasi, dati, bago naman naging state witness si Bonoan, wala namang binabanggit si Bonoan na Martin Romualdez. Wala. Saan ba nila nakukuha yung Martin Romualdez? Parang ginugulo na lang eh. Ha? Ngayon, noong state witness na si Bonoan, Opo. ay bigla na lang si Martin Romualdez. Alam nyo, yan ang danger. Kung indiscriminate, ha? Kung hindi mo sinusuri ang isang state witness. Sapagkat ang kapalit nitong pag-i-state witness ni Bonoan ay ang hindi pagsampa sa kanya ng kahit anong kaso. Immunity. Wow. Kung bibigyan ka ng immunity, Manang Judy, anong gagawin mo? Bibigyan ka ng immunity. Eh di lahat ng yung utos sa akin, gagawin. Yun! Nadali mo! Oo, kasi... Kahit sino, ituturo ko. Pakaswelto lang ako. Oo, si Atty. Topacio. Halimbawa ako, may pinatay ako. Oo. Nahuli ako. Oo. State witness, sabihin ko, ba, hindi po, inutusan lang ako. Yun. Sino nagutos sa akin? Si Advan Villando. Patay tayo niya. Patay tayo dyan. Kahit sino, ituturo ko. Pwede yung... Sino nagutos sa'yo? Si Edmar, kasama si Jane. Ayun. Si Direct Jane. Oo. Nita, di ba? Patay na. Kahit ano gagawin ko, makaligtas na lang ako. Di ba? Kagulo na. Pati si MJ, tuturo ko. Wala. Patay tayo. Di ba? Wala na. Yan ang sinasabi ko. Yan ang danger ng state witness. Kaya yan ay iniingatan. Alam mo sa Amerika, Manang Jubes, Opo. although hindi naman admissible ang except for certain circumstances. Hello mga guys, thank you sa lahat. Yan po ating balita regarding po sa what we call latest headline Pilipinas PH po. So, again, thank you sa lahat sa walang awang support sa aking YouTube channels. Don't forget to like to share po para yung hindi pa nakita sa mga betang nito ay makita nila. Again, thank you. Don't forget to subscribe. Bye-bye. God bless everyone. Thank you po.